Paano tayo makakatulong na kahit hindi tayo mayaman or kahit hindi maganda yung ating sahod or kalakihan ng sahod, paano natin magagawa na tumulong pa rin sa iba? Okay? So magbibigay ako ng mga tips kung paano. Ah, pero before ko ibibigay yung mga tips na yon, mayroon muna akong sasabihin sa lahat. Kasi 'di ba ganito 'yan eh. May humingi ng tulong. Ngayon, sasabihin mo sa sarili mo, kulang pa nga sa akin eh, 'di ba? Kulang pa nga sa akin yung sahod ko, yung pera ko, ibibigay ko, 'di ba? So, parang 'di ba, parang gano'n kasi yung nangyayari na pag may humingi ng tulong sa atin, hindi natin tutulungan kasi nga kulang pa sa atin, 'di ba? Yung sahod natin, yung pera natin. Kasi may mga expenses din tayo, mga personal natin mga babayarin, 'di ba? Pero huwag kakalimutan guys na hindi naman hindi naman mahalaga kung malaki o maliit ibibigay mo eh, 'di ba? Ang importante lang doon is makapagbigay ka. Okay? So, magbibigay ako ng tatlong dahilan para ma-push ka para magbigay ng tulong kahit konti lang, 'di ba? Number one, ah, unang dahilan ay isipin mo lagi na kaya nanghingi ng tulong yan sa'yo dahil mas nahihirapan yan kaysa sa'yo. Tama? Dahil lang nanghingi ng tulong yan, ibig sabihin, walang-wala sa buhay yan. Malamang walang makain na, malamang walang trabaho. 'Di ba? So ikaw, ipagpasalamat mo na may trabaho ka. Ipagpasalamat mo dahil may sahod ka at may bili ka ng pagkain. O, yun yung isipin mo lagi. Kaya, yung isang dahilan na yan, magtulak sa'yo para tumulong ka. Na mas blessed ka dahil ikaw ang nagbigay kasi ikaw yung naghingi. Tama o tama? Diba? O, pangalawang dahilan, para ma-push ka na magbigay. O, isipin mo lagi na what if baliktad kayo ng sitwasyon. Ikaw yung nanghingi, tapos siya yung hiningian mo. Anong feeling ngayon na hiningian ka na hindi ka man lang nagbigay kahit singkong duling or 'di ba kahit piso o wala kang binigay, anong feeling kaya? Sakit, no? Yung hindi ka bibigyan kahit magkano, gutom na gutom ka na, 'di ba? So baliktarin natin ang sitwasyon. So kung tatanungin kita, anong gusto mo? Ikaw maghingi o ikaw magbigay? 'Di ba? So sapat na dahilan 'yon na ayaw mo talagang mabaliktad yung sitwasyon, 'di ba? Oh, pangatlo na dahilan para ma-push ka. Lagi mong tatandaan na may Panginoon sa taas. Na kahit wala nakakita sa'yo, pero dahil nagbigay ka mula sa puso, di ba? Hindi yung mula sa puso na mula sa puso ay hindi gano'n ha? Kanta yun, kanta yun. Oh, pero gano'n na rin, di ba? Mula sa puso. Galing sa puso. Na magbigay ka kahit wala nakatingin, pero dahil andun si Lord, nakita yung pagbigay mo, na kahit piso lang yan, pero si Lord na bahala sa'yo. Di ba? So, yun lang, tatlong dahilan lang para ma-push ka na magbigay ka. Lagi mong isipin, mas blessed ka kaysa sa Kanya. Okay? Huwag kalimutan ha. Pag nakalimutan mo, pipitikin kita.